Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Upang talakayin ang mga isyong kinahaharap sa industriya ng tubig, pinangunahan ng Anti-Red Tape Authority o ARTA, partikular na ang Better Regulations Office nito, ang pagpupulong para sa mga pribadong stakeholder, tanggapan ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan ng utility ng tubig kahapon ika-5 ng Disyembre. Sa naganap na pagpupulong, tinalakay ang mga posibleng solusyon sa mga suliraning nararanasan ng mga stakeholders sa pag-a-apply para sa mga permit at lisensya, gayon din ang mataas at hindi pare-parehong bayarin at pangangailangan ng mga local government units. Dahil dito, naliwanagan ng mga opisyal kung ano ang dapat na iprioridad upang maging epektibo ang proseso base sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, asahan naman sa susunod na consultative meetings ang partisipasyon ng Department of Human Settlements and Urban Development, Department of Public Works and Highways, Department of the Interior and Local Government, Department of Finance, Bureau of Local Government and Finance at Metro Manila Development Authority. Pagpapabilis ng infrastruktura at pag-usbong ng digitalization. Ito ang layong tugunan ng dalawang pinirmahang batas ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Nakatakdang magkaroon ng ceremonial signing si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang ngayong Miyerkules. Ngunit matapos magpositibo ang Pangulo sa COVID-19, pinirmahan na lamang niya ang Public-Private Partnership Code of the Philippines o PPD Code at Internet Transaction Act of 2023 habang nasa isolation. Layo ng PPP Code ay magbigay ng mas magandang kalagayan at oportunidad ang mga publiko at pampribadong sektor na magkaisa upang tugunan ang mga suliranin sa sektor ng infrastruktura. Kaakibat din ito ang mga subok at epektibong stratehiya mula sa halos 3 dekadang karanasan sa pagpapatupad ng Build, Operate, Transfer Law. Sa kabilang banda, ang Internet Transactions Act naman ay layong mas mapadali ang pag-adapt ng mga Pilipino tungo sa pag-transition sa digital economy. Samantala, pagtitiyak naman ng Malacanang, hindi magiging hadlang ang pagpositibo ni Pangulong Marcos sa COVID-19 sa paggawa ng kanyang mga tungkulin. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sinaklolohan ng Bureau of Immigration o BI ang 3 Pilipinang nagpanggap na turistang tutungo sa bansang Vietnam nitong kamakailan lang sa Mactan, Cebu International Airport na di umano'y walang kamalay-malay na ito'y daan upang sila'y mabiktima ng human trafficking. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinco, nagkubli ang 3 Pilipina na magbabakasyon lamang sila ng 4 na araw sa Hong Kong, ngunit kalaunay inaming isa ito sa prosesong kanilang kailangan upang makapagtrabaho sa Vietnam. Paglilinaw ni Tansinco, mahalagang malaman ang prosesong pinagdaraanan ng mga nagnanais magtrabaho abroad upang maiwasan ang mga insidente ng human trafficking. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Pagsusuot ng face mask, abiso sa publiko kontra trangkaso. Magnitude 5.9 na lindol naramdaman sa malaking bahagi ng Luzon. PCG nananatiling nakataas ang alert status matapos ang MSU bombing. BI sumaklolo sa mga biktima ng trafficking patungong Vietnam. BOC tinimbog ang higit 700,000 cocaine sa Clark. BFP nagresponde ng retrieval operations sa nahulog na bus sa Antique. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita.
Dumalo si Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa sa inaugural opening session ng Conference of the Parties 28 o COP28 Presidency Health Day na may temang Unpacking Political Financial Commitments in COP28 sa Dubai, United Arab Emirates kasama ang mga world leaders at health ministers mula sa iba pang mga bansa. Ito ang una COP kung saan ang paksa ng kalusugan ay iniugnay sa usaping tungkol sa climate change. Ang mga kinatawa ng World Health Organization, mga pinuno ng iba't ibang bansa at mga ministro ng kalusugan ay nagtipon upang idokumento ang kaganapan. Ayon kay Secretary Herbosa, naabot ng DOH ang isang makabuluhang hakbang sa pagsisikap nitong ipatupad ang universal healthcare. Nadiskubre ng Department of Agriculture ang halos 5 milyong pisong halaga ng hinihinalang smuggled rice sa Quezon City. Tunghayan ang ulat ni Francis Riudique. Halos 5 milyong halaga ng hinihinalang smuggled rice ang natimbog ng Department of Agriculture sa isang warehouse sa Zora Street, Barangay Paltok, Quezon City. Ito ay matapos ang joint anti-smuggling operation ng Bureau of Plant and Industry, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Quezon City Business Permits and Licensing Department. Ito ay katumbas ng humigit kumulang 1,900 na sako ng imported na bigas. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nakumpiska din ng mahigit 10,000 kilo ng asukal, 800 na kilo ng Pangasius filet at 500 kilo ng frozen meat. Dagdag pa niya, walang kaukulang permit ang mga nasabat na kontrabando, kaya naman inisyuhan na ito ng Notice of Violation for operating an unregistered line of business. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Walang nakitang bomba. Ito ang kinumpirma ng Manila Police District o MPD sa gusali ng Department of Labor and Employment o DOLE matapos ang umano'y bomb threat kahapon 5 ng Disyembre. Ayon sa ahensya, nakatanggap daw sila ng impormasyon alas 2:45 ng hapon matapos makatanggap ng email mula sa nagngangalang Takahiro Karasawa na nagpakilalang isang Japanese lawyer. Sa email, nakasaad na isang high-performance bomb ang nakatanim sa gusali at sasabog ito sa ganap na alas 3:34 ng hapon. Samantala, wala naman nakitang bomba matapos ang isinagawang pagsusuri ng MPD District Explosive and K9 Unit. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Pagsusuot ng face mask, abiso sa publiko kontra trangkaso. Magnitude 5.9 na lindol naramdaman sa malaking bahagi ng Luzon. PCG nananatiling nakataas ang alert status matapos ang MSU bombing. BI sumaklolo sa mga biktima ng trafficking patungong Vietnam. BOC tinimbog ang higit 700,000 cocaine sa Clark. BFP nagresponde ng retrieval operations sa nahulog na bus sa Antique. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Isang magnitude 5.9 na lindol ang yumanig sa Lubang, Occidental Mindoro na naramdaman din sa malaking bahagi ng Luzon nitong Martes 5 ng Disyembre alas 4:23 ng hapon. May lalim itong 60 kilometro at matatagpuan ang epicenter sa Lubang, Occidental Mindoro. Ramdam sa Kamaynilaan at Karatig Probinsya tulad ng Calabarzon at Central Luzon ang lakas ng lindol. Dahil dito, ilang universidad ang nagkansela ng klase sa Maynila, gayon din ang suspendidong operasyon ng Light Rail Transit Lines 1 at 2, gayon din ang Metro Rail Transit Line 3 bunsod ng lindol.
Matapos ang pagsisiyasat sa mga kargamentong ipinadala sa Clark Freeport Zone, natimbog ng Bureau of Customs ang higit sa 700,000 halaga ng cocaine na mula sa Estados Unidos. Tutukan ng balitang hatid ni Jade Buhoy. Kamakailan sa Clark Freeport Zone sa Pampanga, natimbog ng Bureau of Customs o BOC ang higit sa 100 gramo ng cocaine na nagkakahalaga ng lagpas sa 700,000 piso na nagmula sa Los Angeles, California sa Estados Unidos. Base sa ulat, ang kargamento ay idineklarang mga jacket at shirts, ngunit kalaunay na obserbahan ng customs examiner at canine sniffing, pati na rin ng x-ray scan na ito'y naglalaman ng illegal na droga. Ang mga nasabing sample ay tinungo sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA para sa analysis at dito'y nakumpirma na ang nasabing droga ay cocaine. Sa kasalukuyan, nag-issue ang BOC sa nagpadala ng kargamento ng paglabag ng Republic Act No. 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Pahayag naman ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio, ipagpapatuloy ng ahensya ang laban sa pagsugpo ng iligal na droga upang mapuksa ang mga krimen gaya ng smuggling sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nag-abiso ang Philippine Ports Authority o PPA sa mga pasaherong pandagat na sundin ang basic health protocols tulad ng pagsusuot ng face mask upang makaiwas sa banta ng respiratory illness. Ito ay kasunod ng naunang anunsyo ng Department of Health laban sa pagtaas ng impeksyon sa Mycoplasma pneumonia sa mga bata na umiiral sa China. Kaya naman inilabas ng PPA ang alituntunin nito para sa publikong pumupunta sa daungan na magsuot ng face mask, maghugas ng kamay at ang social distancing. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Pagsusuot ng face mask, abiso sa publiko kontra trangkaso. Magnitude 5.9 na lindol naramdaman sa malaking bahagi ng Luzon. PCG nananatiling nakataas ang alert status matapos ang MSU bombing. BI sumaklolo sa mga biktima ng trafficking patungong Vietnam. BOC tinimbog ang higit 700,000 cocaine sa Clark. BFP nagresponde ng retrieval operations sa nahulog na bus sa Antique. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.